Yan, magandang gabi sa lahat. No, kami po humihingi ng dispensa dahil nagkaproblema po yung ating ah, ginagamit na laptop unit, no. Hindi ako masyado kabisado dito. Pero but anyway, ito na lang yung ginawa naming paraan para hindi naman po kayo mabakante ngayong gabing ito. So, itong ating topic ngayon is about other edema, no, or yung tinatawag nila na yung namamaga yung kanyang dede no inahin na nagreresulta sa pagkawala ng gatas, no. So dito kasi nagsimula ito dahil may isang client tayo o kaibigan natin na nagtanong sa atin, no, na sabi niya dito sa screen natin, sabi niya dito, "Doc, good day po. Ano po kaya ito inahin? Due date niya po now, bakit po parang manas itong na pinkish pag pinindot mo, nalubog parang jelly siya. Ano po kaya Eridok?" So yun yung tanong niya sa atin, no? Then pinakita niya itong video na ipakita ko rin sa inyo ngayon. At tinanong ko siya because meron na rin sa isip ko kung anong klaseng kondisyon ito. Na-experience na natin ito. Sabi ko, ilang weeks ka bago mga nagpapalit ng lactating from gestating feeds, no? Kasi madami sa atin ah, na nagpapalit napakaaga pa, no? Minsan 100 days or even earlier, no? So, sabi ko dito, may tendency mawala gatas niyan. Inabot po siya, ito yung sagot niya, inabot po siya ng 3 weeks kasi nagkamali po record, doc. Ano po kaya pwede ko ibigay na gamot, doc? So, dahil sabi niya, due na, manganganak na, kaya sabi ko, sige, inject niyo muna Lutalize 2 ml para manganak today o bukas, then inject mo na Amoxicillin LA. Then, update mo ko if nanganak na, biyahe lang now, thanks. Kasi mobile ako nung time na yun, no? Sabi ko sa kanya, update mo ko dahil may tendency na after manganak, magpatuloy yung pamamaga at mawala yung gatas ng inahin. So alam naman natin, pag nawala ito, kawawang kawawa yung mga beef natin, no? Okay lang yan kung nasa farm tayo na malaki at pwede nating i-poster yung ating mga biik sa mga kasabay na mga biik, no? Minsan din may mga biik hindi naman niya kasing edad, no? Kaya mahirap i-poster itong bagong anak na hindi pa nakakuha nung colostrum galing sa nanay at ililipat mo na siya doon sa gatas ng ibang inahin na wala pang colostrum, no? So sabi niya, okay po, doc, salamat, ingat po, God bless, doc. So itong last niya na message sa akin, sabi niya, good day, doc. Good day po, doc. Okay na po inahin. Humupa na rin po, pumamaga. Malakas na rin po. Magkata, magkatad. Salamat po, doc. God bless po. So, salamat din tayo, no, na hindi siya yung problema ay hindi nag-prosper into naging worst pa siya, no? Kaya ito gusto kong pag-aralan natin para matutunan natin, no? Lalo-lalo na sa mga backyard racers natin na wala tayong mapaglipatan ng mga big natin sa mga ganitong pagkakataon. Bakit po kaya itudok ng manas? Manas oh. Yan, sobrang pula oh. Bakit dito manas oh. Wala. Yung tubig parang tubig yung atin dyan. Manas oh. Judik niya ngayon. Ano kaya ito, Dok? Hanggang dito. Manas. Hanggang dito eh. Ang kapal niya. Ano nangyari? Dito ako naman. Hanggang dito.
Tubig niya ngayon. Ay, naka. Ito. So, yun na po, no? Yung nakita nito natin na finlast natin na video, yun yung original video na pinorward sa atin. So, kitang-kita natin, no, na talagang malaki yung kanyang dede. Parang may tubig kasi pag pinindot niya, yun, nagkukulay puti na malambot, no? Talagang may tubig sa loob. So yung ganitong kondisyon, ang tawag natin dito ay other edema, no? Edema meaning other meaning yung kanyang dede, yung gland mismo niya, mammary gland, an edema that's tubig, no, sa ilalim nung nung kanyang dede. So ito ay nagreresulta sa failure of milk letdown. Or yung term natin sa ating yung pagmamanas, no? Yun yung binanggit ni Sir sa atin, no, sa video niya na nagmamanas yung actually mula sa bulba o sa ari hanggang dun sa pinakadulo na yan na mammary gland, no, yung kanyang dede. So pinaka common ito na kondisyon sa mga buntis na mga first timer o girls natin at mga inay natin na buntis, no? At pinakamakita natin ay yung failure of milk letdown, no? Hindi lumalabas yung gatas nila dahil may excess fluids, no, nandun sa laman ng mammary gland or ng dede. Ibig sabihin, naiipit yung mga ugat or mga dinadaluyan ng gatas kaya hindi makalabas. Okay, so yun yung very common sign itong other edema, no? So ano yung mga katangian ng ganitong kondisyon? So clinically, no, ibig sabihin yung normal naman yung baboy, no? Normal animal with no fever, wala siyang lagnat, wala siyang pagkawala nung ganang kumain, nandun, no? Normal talaga siya. Maliban lang sa makitang ganon na namaga at may lamang tubig, no? Parang lamang tubig. Hindi lamang parang, kundi actually may tubig talaga yon. Kaya nga tinawag na edema, eh, no? Yung ah, ilalim ng balat doon sa may portion ng mga mammary glands, no? So, malalaman nyo ito at masisure natin to na ito yung other edema kapag nanigas na, no? Firmness of all glands, then discomfort on high pressure kapag tinusok mo siya, no? Ah hindi mapakali yung baboy, no? Pero wala naman talaga siyang aktual na sakit na nararamdaman. So yun po yun, no, yung ah, paunang description natin sa sakit na other edema. So yung edema na yon or yung fluid, no, na nandun ay makikita yon sa mismong ilalim ng kanilang mga balat, no, at dun mismo sa pinakaibaba pa ng laman or tissue ng mammary glands. So makapal yun, no, na tubig nandun sa loob. So ano yung mga resulta mangyayari sa kanya kapag meron siyang na ganitong kondisyon, no, na tinatawag nating other edema. So the pressure produced in the glands once farrowing has ceased prevents a good milk flow. So yun ang magiging problema. Dahil sa pressure na gawa ng tubig na yon doon sa loob ng dede, no? Kapag natapos na siyang manganak, ay napipigilang lumabas ang magandang gatas, no? Yung milk flow niya ay napipigilan at mayroon siyang reduction, no? Bababa na ang quality and quantity ng colostrum. Kaya resulta, mababa rin ang immune status ng ating mga piglet. So alam naman natin yon na kapag mababa ang immune status nila, very prone sila sa sakit, most especially
sa pagtatae, no? At saka respiratory disease. Kaya napakahalaga, no, na ito'y bantayan natin. No, mamaya malalaman nyo kung kailan ang tamang oras o panahon na kailangan ma-detect natin itong ganitong problema. So, maliban dun sa binanggit natin, ano pa yung pwedeng resulta nitong other edema na to? Pagka very severe na, no, matindi na, sobrang maga na siya, lalong-lalo na itong rare glands, itong sa malapit na sa vulva o sa ari niya na mga dede, no, pwede ito siyang magresulta sa poor accessibility, no, no mga biik sa kanya mga teeth. So paano 'yon? Just imagine, ha, yung imagine natin yung nakatagilid yung ano, yung inahin at gustong mag dede nung biik. So dahil sa laki ng kanyang mammary gland, dahil siyempre namagay, namanas eh. Hindi niya na ngayon maaabot yung mga dede na yon, yung mga teats, yung mga utong na yon, dahil sa liit niya, dahil bagong anak siya, doon sa lalo na sa pinakaibabaw na portion, no? So dahil mag-i-spread out yung para ba siyang gaganon siya, no? Yung teats, ito yung teats, meaning yung itong utong ng mga inahin ay medyo lalayo na siya dahil sa laki ng kanyang pamamaga or pagmamanas dito sa kanyang portion ng mammary gland. Sons glands often dry off. Ito yung problema. No? Kadalasan itong mga mammary glands ay natutuyuan sa gatas. So nung malaman ng mga biik, nakita na nila, kahit ma-dede nila, since wala na, natuyo na, so ang mangyayari, mangyayayat na lang yung ating mga biik. Okay? So lalo pag hindi tayo alerto, hindi natin binantayan, no, ang ganitong problema, malalaman na lang natin na ngayayat na yung mga biik dahil walang gatas na makuha sa kanyang inahin. Okay, so ano yung mga clinical signs, no? So pag farm ito, usually there is history in the farm of poor milking among all ages. So ano siya, no? Mahinang pagpapagatas, no, sa lahat ng lalo sa farm, no. Ma-notice natin 'yan na bakit ang problema natin ay napakadami. Most especially sa mga biik, no, na kadalasan ay kailangan mo i-poster. Okay? Yan 'yun, no. And having 1 or 2 pigs per liter. Ibig sabihin, isa hanggang dalawa sa bawat liter yung buong magkakapatid sila, no, buong pitak na yon, kailangan mong i-poster sa ibang inahin, no, around 5 to 7 days of age due to poor growth. No, so pag yan na notice mo na palaging ganun sa farm, ito sa sinasabi ko sa farm, pag maramihan na, ma-notice mo na siya na laging ang tao mo ay kailangan mo poster dahil ang mga biik ay nangangayayat, no? May mga isa o dalawang biik at pumapayat siya, lalo yung mga biik na nadede doon sa pinakahuling parte, no, ng mammary glands na wala na palang gatas. Yun ay isa sa mga nakikita nating clinical signs, no? Sa ano pa, scouring problems due to low colostrum intake. Yung na binanggit ko kanina, magiging problema din sa farm o sa mga biik ang pagtatae, no? Kasi kung hindi sila nakakuha ng tamang gatas, no, during nandun pa yung colostrum na tinatawag, mababa yung kaniyang antibodies na nakukuha, meaning mababa ang immune status ng mga biik. Kaya very prone sila sa sakit, na very common dito ang scouring. Palpitation of the udder shows fluid either, no? Palpation ito, no? Palpitation. Diba, pagka pinalpate mo siya, maramdaman mo, no? Hinawakan mo siya, yung fluid, no? Maring mismo doon sa gilid ng balat or doon mismo sa pinakailalim na loob ng dede.
and often extending between legs towards the vulva, often also involved. So kadalasan, ang involved na mamariglan ay yung nasa sa in between, sa gitna ng hulihang paa hanggang na doon sa ari niya ang nagkakaroon ng tubig. So very common 'yon, no, na nandun. So kaya yung ganyang kaso dapat alert tayo lagi, no. Alam natin ano yung mga dapat nating gawin bago pa mangyari ang mga ganitong kondisyon. So, yung ganitong kondisyon, paano natin gagamutin, no? Recognize the condition early and medicate. 'Yon. So kailangan alamin natin, no? Maaga pa, at least mga 7 to 10 days bago siya manganak, iniimbestigahan na natin yung mga dede nila kung may mga ganitong uri ng pagmamanas o pamamaga. Okay? At pagka ganito na, lalong-lalo na at nanganak na, no? Bigyan natin yung ating inahin ng small doses of oxytocin, around 5 to 10 IU every 4 to 6 hours, no? Para ma-correct itong klase na ito ng problema. Supplement the piglets with rice. Ito, tanda natin ito ha. Nilagay ko to dito, ni-research ko to dito kasi para maging guide ninyo. Supplement the piglets with rice and artificial milk. No, yung ibigay doon natin. Ako ito sa mga farms na nakikita ko rin to, no, pinapractice nila. Nilalagyan nila ng kanin, no? At artificial milk, mga milk replacer, no? Tapos kailangan may tubig din siya sa ah, sa parang isang pan, no? Isang parang tubigan na tawag dito, parang bowl siya, no? Bowl siya. Give a preventative injection of long-acting antibiotics, no? Pwedeng long-acting natin, oxytetracycline or amoxicillin LA, penicillin LA or penstrep LA kung makita natin na mayroong komplikasyon ng mastitis. Kasi ang mastitis, yun yung pamamaga ng dede, no? At masakit yun, no? Kumpara mo dito sa other edema, itong other edema, wala kang ma-detect na pain sa baboy. Hindi siya nagre-react, although sa pressure, ano siya, discomfort siya, pero walang sakit. Ito namang si mastitis, masakit, no, pagka at matigas. Kaya parang kung titingnan mo, parang opposite sila, no? May malambot na portion at matigas yung dede. Meaning, may tubig siya kaya malambot at may portion na matigas bandang utong na, ibig sabihin nun, mastitis yun. Pag ganun na nakita natin, ibig sabihin meron siyang komplikasyon sa mastitis. So, kailangan na natin ng specific na mga gamot dyan. Like for example, penstrep or amoxicillin LA or oxytetracycline LA para makorek natin itong mastitis na yan. Okay? So, pag na-identify na natin yung ating baboy na may mga ganitong problema, no? Sabi ko nga kanina, 7 to 10 days bago siya manganak. Tingnan na natin, no? Ano yung kasi common itong nangyayari doon na in relation doon sa pinakita na video ni Sir, no, yung kaibigan natin, na sabi niya, in-interview ko siya sa Messenger, sabi niya, 3 weeks before, dahil nagkamali siya ng recording, 3 weeks before manganak, naibigay niya na yung lactating feeds. Ang lactating feeds po kasi, mataas ang energy level niyan, no? At protein level din niya mas mataas kumpara mo sa gestating or breeder mass natin. Kaya hindi dapat, no, na binibigay natin itong ating lactating as early as 100 days. Posibleng, hindi naman lagi, pero kadalasan nangyayari itong other edema pag sobrang aga ng pagpalit natin ng lactating feeds natin. So, kailangan maintain lang natin yung ating mababang low protein at hindi naman siya hindi man natin matawag na low energy, kundi mas mababa siyang energy yung ating breeder mass compared to lactating mass. Usually, ang standard kasi nung paglalagay o pagpapalit ng
from gestating or breeder mass to lactating ay nasa mga 100 days pa, no? 100 days pa tayo magpapalit nito. Kaya yung sa kanya, itong kaso natin ngayon na ni-refer sa atin, isipin mo 3 weeks before ng anak. So that is mga 93 days pa lang ang inahin, nagpalit na siya ng lactating. So resulta ito, kasi edema yan, mataas ang protein yan. Ibig sabihin, may mataas na protein content yung kanyang pagkain. No? So dapat yun ay gestating pa lamang. Okay? So excessive, 7 to 10 days sabi dito, check na natin yung feed natin. Then tingnan din natin yung ating dede kung mayroon tayong excessive na tissue growth paglaki, no? Pagmaga nitong ating dede. So maintain sows on the same bulk level of feed pre-farrowing and from the time of entering farrowing house to 2 days post-farrowing. So pagka ganon, kailangan natin na ibalik siya, no, sa dating standard na dami ng pagkain niya, which is 2 kilos. No, 2 kilos dapat siya sa around parang 110 days o 107 days. Okay? So, pag ganito na ang sistema, nakita na natin, na-detect na nito na mayroon palang ganito yung ating baboy, no? Patuloy pa lang natin ipakain, no, yung ating breeder mass lang ang bibigay natin sa kanila, no? Then change sa kanila tayo magpapalit after panganak niya, 2 days after manganak sila, saka natin i-lactation, no? So yung sinasabi ko pagka meron na itong other edema. So ito kasi management control ito no? Na dapat 2 days 2 days post-farrowing and then change to a lactation ratio, no? Kunyari, breeder mass, tuloy-tuloy mo yon, then saka ka na magpalit ulit, balik ka sa lactation ratio after 2 days after na nag-breeder mass ka. Okay? So, low water intake, 2 to 3 days before farrowing can also predispose. Yung kulang sa tubig, no? Alam niyo po ang dami ng tubig na iinumin ng inahin, nasa around 30 liters per head per day. So at least magkaroon ka ideya, no? Na itong 30 liters pala sa isang inahin pa lang ito. Meaning sa isang 10 inahin mo, ang kailangan mo na tubig diyan ay 1 gram mahigit. No? Kasi kung 30 liters kada inahin, you need 300 liters sa 24 hours na yon para sa 10 inahin na yon. Kaya mahigit 1 gram. Nilagyan mo lang siya ng kalahating drum. Tapos binalikan mo sa hapon, wala na, matagal na, naubos na yung tubig niya. So, kapag ganitong kaso na kulang-kulang ang tubig ng ating inahin, na 2 to 3 days bago siya manganak, ay pwedeng magkaroon siya nito dahil sa kakulangan ng tubig, no, ang kanyang na-experience. Okay? So, low water intake, 2 to 3 days before farrowing can also predispose. Add water to dry feed. So, ang gawin mo, since andito na yan, andyan na yung problemang yan, so, para ma-compensate mo yung tubig na kailangan niya, lagyan mo ng tubig yung kanyang pagkain, no? Sa dry feeding mo, kunyari, dry feeding ka, gawin mong wet feeding na siya, no? Para dumami yung intake niya ng tubig. So, constipation can be a predisposing factor. Yung pagtigas ng dumi. Pag matigas ang dumi ng inyong mga inahin, buntis na inahin bago siya manganak, no, pwedeng magkaroon siya ng ganitong kaso din, no? So, feed increased levels of fiber before farrowing to increase bulk and avoid constipation. So, ito kasing fiber, no? So, ano itong mga fiber na pwedeng gamitin? Isa dyan yung rice bran, yung ipa na coarse, no? Yung ipa ng palay. So, yun ang ihalo natin sa feeds natin.
So, yun na, binanggit natin. Kailangan hindi magkaroon ng constipation. Pag sinabi natin constipation, yung naninigas yung dumi niya, no? Ito kasing matigas na dumi, isa rin itong sa dahilan na mahirapan, no, yung ating mga inay na mga anak. Kasi kung mapansin nyo, yung daanan ng dumi niya nasa ibabaw, no? Kung ito yung daanan ng dumi, ito naman yung matris niya. Just imagine itong bilog na dumi na yan na matigas, gumanon. So ang tendency, hindi makalabas ng maayos yung biik. Kasi nandun yung ano sa ibabaw niya, yung dumi na matigas. Kaya iwasan natin na magkaroon siya ng matigas na dumi. No? So, kailangan haluan natin ng rice bran. Ito, may inilagay tayo dito. Na example dito. No? Ito ay, sabihin ko sa inyo ito ay ni-research pa natin sa libro kung paano ma-manage itong ganitong mga sitwasyon. Kaya implement nyo na lang ito sa farm nyo. Ako, nagamit ko na ito, nasubukan na rin natin ito. No, lalong-lalo na sa mga farms. Kung ang farms kasi, no, kunyari, madami ang mga inahin mo, kailangan palitan mo yung sistema mo na kapag maaga ka pa, baka 100 days pa lang or before 100 days, nagpapalit ka na ng lactation. Hindi pwede, no? Ito na yung magiging experience natin dyan, no? So, para may iwasan yan, sundin natin yung tamang standard. So, 7 to 10 days pa lang tayo magpapalit ng lactation, no? Hindi 100 days, no? Yan madalas yan yung 100 days na ginagawa natin. Nagsiship na tayo from breeder mass or gestating to lactating or lactation pigs. Okay? So, para nga sabi ko kanina, maiwasan natin yung pagtigas ng dumi, haluan natin, no, pataas natin yung fiber content ng feeds natin, no? So haluan natin ng rice bran o iba pa, yung iba pinapakain nila ng tricantera. No, pwede rin 'yon. Pampalambot na ng dumi 'yon, no? Kasi fiber, mataas yung fiber noon, dahon 'yun eh. So, a typical example would be 2 kilos of breeding diet with 0.5 to 75 kilos of bran. Okay? So, haluin natin yan. Maghalo tayo ng ganyan. 0.5 to 7.75 kilos of rice bran. Then, yun na yung ating, kung kaya nating i-wheat feeding natin. Meaning, maghalo tayo kunyari sa 1 kilo, sa 2 kilo, 0.5 na so total of 2.5 ang iyong feeds pa rin na ipapakain doon sa inahing malapit ng mga anak to increase the fiber, no, ng nung kanyang pagkain. Nang sa ganon, maiwasan natin yung ganito, no, na tumataas dahil mataas ang carbohydrates and protein content ng lactating feeds natin. Actually, konting diferensya lang din naman sa gestating natin. Kaya, to minimize yung ganitong problema, sana masundan natin, no, yung alam natin kung ano yung mga gagawin natin bago pa man mga anak yung mga inahin natin. So, observe natin sila 7 to 10 days at sabi ko nga, sabi rin ng mga libro na pagpapakain natin ng mga high protein at high energy na feeds tulad ng lactation ay hindi natin pwedeng ibigay sa kanya ng mas maaga kaysa sa standard natin. So dapat sundin na natin, no? 7 to 10 days ang ating pagpapalit from gestating to lactating para maiwasan natin yung ganitong mga problema. Kasi minsan pag hindi nyo to na-address, no? Hindi nyo ito alam, maaaring yung mga marami sa mga inahin natin dahil nag-mix tayo maaga, no? 100 days, ay yun ang nakikita natin. Mga biik na lumiliit sila kasi nakakadede sila doon sa dede na wala namang laman, no? Lalo na or hindi kaya, sabi ko kanina, wala sila tamang access doon sa teats or mga utong nung dede ng inahin. Hindi nila maabot kasi nga nagkaroon sila ng problema dito, no? Isa din 'yon, no? Na sa selection natin ng ng ating mga
mga inahin, kailangan yung mga inahin talaga na hindi sobrang layo, no, yung kaniyang mga mamarikits para 'pag nanganak ay abot na abot, 'no, may access na agad yung ating mga biik. So, yun po, for now, yan muna yung ating, ah, gustong i-share sa inyo. Sana nakatulong tayo, 'no, at from here then, onwards, marami tayong bidyong ginagawa ngayon na alam ko makakatulong sa inyo, 'no. Dagdag lang, dagdag kaalaman lang naman. Dahil alam ko napakadami niyo na ring napanood na mga videos regarding sa pag-aalaga ng ating mga baboy at regarding din sa pagpapaganda nito ng ating produksyon. So, itong ating, video na ito, atin 'tong i-upload dun sa page ko, sa vid sorry, sa YouTube channel ko, 'no, yung Pigskwela. So, puwede niyo itong subaybayan ulit, balikan niyo ulit doon yung mga bago nating, ah, videos na ito sa YouTube. Thank you po at sorry po talaga at, hindi tayo nakapag-live, 'no. Sana kung nakapag-live tayo, actual makapagtanong kayo. But anyway, i-upload na namin ito ngayon, ipo-post na namin ito ngayon, then magtanong kayo, aabangan ko kung ano yung mga tanong ninyo para masagot natin kahit papaano. Salamat po.